Asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa mga latest news update at reaction video mga kababayan, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming pong salamat sa inyong suporta. At huwag na natin patagalin ang mga latest news update mga kababayan. Umpisahan na natin to. Let's go! Yusek, good morning. Ay, good afternoon na po pala. Regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA po na zero balance billing, paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan from the DOH hospital? At the same time po, yung Z benefit package naman po ng PhilHealth. Okay po, ito po ay patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan maa-avail po yung zero billing. Okay? Zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po, hindi na po ito ika-categorize kung indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the basic ward accommodation, kayo po ay malilibre na po ng inyong gastos sa ospital. Unang-una po, kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at maging PhilHealth member. At pagkatapos po nun ay kapag ka po kayo naman ay lalabas na ng ospital. So kailangan nyo lang pong kumpletuhin yung inyong mga dokumento at humingi ng tulong sa PhilHealth desk sa nasabing ospital. At doon po, after that, pag kumpleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong ipakompute ang inyong bill sa hospital. Yung po sa Z benefit package naman po ng PhilHealth, sabi po doon kahit hindi na rin po PWD, hindi yung ibang mga sector po napili na makaka-avail nito, lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo. Mas maganda po malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo, hindi naman po kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon po tinatawag na Z benefits package. Kung meron po silang kontrata with the PhilHealth, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, nasa public hospital, basta po yung hospital na yon ay may kontrata po sa PhilHealth na Z benefit package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Yun po yung pwede. Para po doon sa libre na bill. Iba po kasi yung Z benefit package, yun po yung patungkol sa mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Umiiral na raw sa mahigit 80 DOH hospital sa buong bansa ang zero balance billing na ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA.
Pero sino nga lang ba ang sakop nito at paano ito maa-avail? Alamin sa report ni Von Aquino. 221,342.64 centavos ang hospital bill ng anak ni Zenaida Furio na na-confine ng 19 days sa basic ward ng East Avenue Medical Center matapos sumailalim sa procedure at biopsy. Palabas na sila kanina ng ospital at laking gulat niya nang makitang wala silang babayaran ni Cinco. Okay na po. Ayan. May babayaran po ba kayo? Wala na po. Wala na raw. Salamat. Salamat dito sa mga tulong na inanap sa akin dahil kundi sa tulong ng mga dito, hindi ko mapapagamot yung anak ko. 82,488.29 centavos naman ang hospital bill ng anak ni Mila Avesilia na inoperahan at kalahating buwan ding na-confine. Wala rin silang babayaran. Salamat sa Diyos kasi po naayos na po kaagad. Kumbaga, malaking kabawasan po kasi tulad ko wala po akong hanap buhay. Ano nga ba ang zero balance billing na ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA at sino ang mga pwedeng makinabang dito? Ito ay PhilHealth program na itinataguyod o isinusulong na bawat PhilHealth member ay wala na silang babayaran provided they are admitted in the basic ward accommodation ng isang government hospital. Kung hindi naman miyembro, kailangan lang mag-fill out ng PhilHealth Forms, pumunta sa medical social worker para ma-interview at ma-enroll sa point of service PhilHealth enrollment. Pag may hawak ng doctor's discharge clearance, pumunta sa PhilHealth desk para ma-check ang mga dokumento. Kung kompleto na, pumunta sa billing para sa computation ng total bill. Pagpasok pa lang dito, naayos ko na. Kaya pagdabas, mabilis na lang. Si Jeneline de Ocampo na anak ng isa pang pasyente nabilisan sa proseso. Nagkaroon lang kasi talaga kami ng problema sa apelido. Doon lang po kami nagtagal. Pero yung process po nila, mabilis naman po. Ayon sa Medical Social Work Department ng East Avenue Medical Center, kapag pasok naman sa zero balance billing ang pasyente, mainam na ayusin na kaagad ang kanyang mga PhilHealth documents at ipa-verify ito rito para mas mabilis na yung proseso kapag i-discharge na ang pasyente. Sa East Avenue Medical Center, wala rin daw binabayaran ng mga pasyente sa outpatient department at emergency room. Ayon sa DOH, umiiral ang zero balance billing sa 87 hospitals sa buong bansa. Sagot ng PhilHealth at DOH ang pondo para rito. Hindi kasama sa zero balance billing ang mga ospital na government-owned and controlled corporation o GOCC. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo. Lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistance fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer.
Para naman sa ibang klase na cancer na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa 1 linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. At kung magkakasakit na malubhang dengue ang inyong anak, itinaas po natin sa 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa 187,000 na piso mula 16,000 piso. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay covered na rin ng PhilHealth. At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon, pati na rin ang mga mahahalagang kagamitan pang-suporta para sa inyo. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika para naman siguradong maayos at hindi naantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Maaasahan pa rin ng mga pasyente ang medical assistance program kung kulang ang pambayad sa ospital. Mula pumasok ang administrasyong ito, nakapaghatid ito ng tulong sa higit 11.2 milyong Pilipino. Higit sa lahat, padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Mga kababayan, asahan po ninyo, ginagawa nating lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala na ang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo.